Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa may Quezon Boulevard. Ito yung gilid ng Quiapo Church. Unahin natin yung nasa kanang bahagi. No? Ito yung papuntang Loton area, papuntang Intramuros, papunta doon sa southern part ng Metro Manila. Maluwag naman ang daloy ng trapiko sa mga oras ito considering na araw ng Quiapo ngayong araw. No? Pero makikita mo sa gilid ng kalsada, medyo makapal-kapal yung dami ng mga tao dyan, yung mga naglalabasan mula sa loob ng simbahan. Ngayon, sa left side ng inyong screens, yan, marami-rami ang mga sakyan. Moving naman, pero slow moving siya sa mga oras na ito. Yan naman yung mga galing Intramuros at papunta ng Dimasalang area at papunta ng Espanya. Talaga nagkakaroon ng pagbagal dyan habang pababa kayo ng Quezon Bridge kasi nga doon sa mga bus at mga jeep na nagsasakay sa tapat ng Quiapo Church. Puntahan naman natin ang live feed mula dyan po sa Vatican kung saan walang tigil pa rin po ang pagdagsa ng mga tao na nais masilayan ang ating Santo Papa sa huling pagkakataon. So after 1.5 days as of Thursday evening raw dyan sa Roma, nasa 90,000 na po ang nagpunta po dyan para makita po ang open casket ng ating Santo Papa. At sa Sabado nga, nakatakda na ilibing ang Santo Papa kung saan dadaluhan raw ito ng mahigit 50 leader sa buong mundo. At isa nga sa mga nag-confirm sa attendance ay ang US President Donald Trump at ang First Lady Melania Trump. Kabilang na rin dyan si Ukrainian President Zelensky at ang ating Pangulo, Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Ayan po, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao at kumbaga ang nangyayari dyan, partner Jack, ay bukas yung pinto dyan, di ba? Sabi nga nila, isasara pero hindi raw nila masara sa dami. Yes, pero considering nga sa dami ng crowd, sabi nga natin yesterday, no, maayos naman yung crowd control. Nakita naman natin very orderly yung pila. Despite nung numbers na ilan yun, partner? 90,000 Wow. as of Thursday evening dyan po sa Roma. So, malamang ngayon kasi magkaiba tayo ng time eh. Oo. So, dumami pa. At yan nga, nakikita natin na walang tigil yung pila po dyan para makita ang Santo Papa. Yung iba nga ay galing pa sa iba't ibang parte ng mundo. Yung iba talagang pumila raw ng ilang oras. Oo, and to be honest, ang hirap talaga niyang putulin yung linya na yan, di ba? I mean, kunyari nang galing sa malayo, di ba? Paano puputulin yun, di ba? Oo, kaya tinuloy-tuloy lang nila. At kahit daw putulin yung iba, they're willing to wait. They understand naman yung situation. Siyempre, katulad nga nung isang araw, sinara siya for 1 hour. Pero binuksan uli. April 25, Biyernes, derechahan ang balita, walang paligoy-ligoy. Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako po si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa mga pulso ng bayan, kami ang kaagapay nyo sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations nationwide. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Chinese Embassy nangontrata raw ng isang kumpanya sa bansa para magpakalat ng fake news at mga kwentong pro-China. Bus na nawalan ng preno, sumalpok sa arko. Higit 40 sugatan. Ang driver naipit pa sa loob ng bus. Tone-toneladang basura nagkalat sa ilang barangay sa Iligan. Ang isang open dump site, higit 1 kilometro na ang lawak. Vloggers na sila Boy Banat at Boss LB kinasuhan ng HPG dahil sa kanilang mga pasaway na content sa kalye. Sabi hindi nga pwede ang gusto mo eh. Tigas naman ang ulo mo eh. Bakit hindi pwede? Ang kulit mo na, sabi hindi pwede. Bakit ka pumayag? At throwback ni na Ian Veneracion at Richard Gutierrez ng kanilang pelikula makalipas ang higit 3 dekada, kinaliwan ng netizens. Sumalpok sa arko ang isang bus na papunta sana ng La Union matapos itong mawalan ng preno. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Baguio correspondent Emil Peredo.
Pahirapan ang pag-rescue sa driver ng bus na ito na naipit matapos bumangga ang kanyang minamanehong bus sa konkretong arko kahapon ng gabi. Galing Baguio ang bus at papunta sana ng San Fernando, La Union. Base sa initial na investigasyon, nawalan ng preno ang bus kaya bumulusok ito pababa. Sinadya na lang daw itong ibangga ng driver sa arko kesa tuluyan silang mahulog sa bangin sa bahagi ng Nagilian, La Union. Sugatan ang 41 sakay ng bus, kabilang na ang driver at konduktor. Inabot ng 2 oras bago tuluyang naalis ang naipit na driver. Nagpapagaling na sa ospital ang mga nasugatan. Patuloy pa ang investigasyon kaugnay ng aksidente. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Nasunog ang isang speedboat sa Tres Marias Wharf sa Barangay Baliwasan, Zamboanga City. 10 ang sugatan sa nasabing insidente. Ang speedboat ay pag-aari ni Mayor Arsina Kahing Nano ng Haji Mutahamad, Basilan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sasakay na sana ang grupo nang biglang sumiklab ang apoy mula sa makina. 20 sakay kabilang ang alkalde ang agad na tumalon sa dagat. Ligtas ang mayor pero 10 ang nagtamo ng minor burns at agad dinala sa ospital. Tinatayang nasa 1 milyong piso ang pinsala sa nasunog na bangka. Kinasuhan na ang vlogger na nagsuot ng snail costume at gumapang sa gitna ng trapiko habang rush hour. At vlogger na tumungtong at sumayaw sa bubungan ng jeep dyan sa Cebu. Narito ang maarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Formal nang sinampahan ng kaso ang 2 content creators sa Cebu matapos gumawa ng mga pasaway at nakakaabalang content. Inihain ng Highway Patrol Group Region 7 sa Provincial Prosecutor's Office ang kaso laban sa content creators na sina Boy Banat at Boss LB. Matatandaang si Boy Banat ang nagsuot ng Son Goku costume, nag-ala Spider-Man at gumambala sa mga dumadaan sa Trans Central Highway sa Cebu. Ipinatawag siya ng HPG7 kung saan humingi siya ng tawad pero hindi siya nadala at gumawa pa ng ibang content kung saan pumatong sa isang bubong ng isang PUJ at nagsasayaw. Dahil dito nagdesisyon ng HPG7 na sampahan na siya ng kaso. Samantala si Boss LB naman ay ang content creator na nag-ala snail habang rush hour sa bayan ng Konsolasyon. Bukod sa kasong isasampa ng HPG7 laban sa kanya, sasampahan din siya ng ibang reklamo ng Konsolasyon Police. Sabi ni Police Colonel Wilbert Parilla, marami pa silang iniimbestigahan na vloggers at content creators. Dagdag niya, hindi na nila iimbitahan pa ang mga content creators sa kanilang opisina dahil ginagamit nila ito upang dumami pa ang kanilang followers. Hindi na nato ipatawag kutob sa ato makita nga dunay mga violations nga nahimo. So ato ang investigador will just simply conduct investigation and if evidence warrants for a filing of a criminal offense, so atong i-file ang kaso. It will add sa ilahang viewers ni magamit pa ang atong office para ang uban sad nga ganahan nga moari sila sa atong office para mas budaghan ang ilang viewers. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga content creators, na iwasan ang paggawa ng content na nakakagambala sa publiko, lalo na sa kalsada. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pulsa dashcam ang insidente kung saan nagulungan ng pickup truck ang isang lalaki sa Davao City. Sugatan ng lalaki na may diferensya umano sa pag-iisip. Samantala, sa hiwalay na insidente, isang motorcycle rider ang patay matapos ma-hit and run ng isang pickup truck sa nasabi ring lungsod. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Makikita sa video ang lalaking lumapit sa pick-up truck habang nakahinto ang mga sasakyan malapit sa intersection sa Buhangin, Davao City noong linggo. Humiga ang lalaki malapit sa gulong, umupo at muling humiga. Sinubukan pa ng motorcycle rider na sabihan ng driver ng pick-up sa nangyayari. Pero nang mag-go ang signal ng traffic light, nagulungan ng pick-up ang lalaki. Nilinaw ng Davao City Police na hindi modus ang ginawa ng lalaki pero may diferensya ito sa pag-iisip. Ato lang klaro nga walay modus ng inani sa Davao City. Ang katong nakita nila sir, ang katong involved nga nagpaligi sa
pick-up truck diha sa may kuha sir no, diha sa may buhangin is naa siya diferensya sir no sa panghuna-huna. Ligtas na ang lalaki pagkatapos ng aksidente. Hinihintay na lang ng Davao City Police ang resulta ng psychiatric exam ng biktima. Klaro nato nga ang driver ug ang family is nag agreement sir no nga ang ilahang bayaran lang is ang hospital bills, ang mga tambal nga naay dapat resibo, and then apil na ang watcher diha sila nga bayaran sa driver sa mao nga pick-up. Samantala, dead on the spot ang 37 taong gulang na lalaking bagger sa isang mall matapos mabangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang pick-up truck sa Arcastillo Street at Arroyo Street, Davao City kaninang madaling araw. Papuntang Agdao ang driver ng motor at pagdating sa lugar, bigla na lang itong binangga ng pick-up truck. Tumilapon ang driver at angkas nitong isa ring empleyado ng mall na lubhang nasugatan dahil sa aksidente. Agad namang tumakas ang driver ng pickup truck na hinahanap na ngayon ng pulisya upang panagutin sa nangyaring aksidente. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Pasintabi po sa mga maagang naghahapunan. Tone-toneladang basura ang kinakaharap ngayon ng mga residente sa ilang barangay dyan sa Iligan City dahil sa kawalan ng maayos na pasilidad para pagtapunan ng basura. May report si FMR News Iligan correspondent Jam Nueva. Mula sa basurang tinakpan ng limestone sa Barangay Tubod, tone-toneladang basura na tinakpan lang sa Barangay Palao hanggang sa nag-uumapaw na open dump site na ito na higit 1 ektarya ang lawak sa Barangay Saray. Ganito ang bundok ng problema sa basura na kinakarap ng mga residente sa syudad ng Iligan. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources or DENR Region 10, Abril 6 nang matanggap nila ang report tungkol sa problema sa basura, kaya agad silang nagsagawa ng ocular inspection. Isa sa mga barangay na may pinakamalalang problema ang Barangay Tipanoy. Gipang kagidme og kini sa hangin dere kay ang alisbo niya ba usa dili mi kakaon kay mga lisbo man siya ginaning mga oras sa mga udto taman sa mga alas 3 dayon gipang kagid da pud mi pati mga bata gipang kagid kay inig mag-ulan magbaha gamay mo apaw man ni dire. It was an open dump, no, by all means it was an open dump. Nganong dili gyud hotdon pod og kuha no sa syudad ang mga basura gikan sa mga MRF no sa ato mga barangay maski pa naka-segregate tungod kay problema ba po sa syudad ug asa pud niya dalhon nga nagsugwak na po dito sa Bunbunon. Ayon sa DENR, noong nakaraang taon pa sila, nag-file ng petition for continuing mandamus sa Office of the Solicitor General para iutos sa lungsod na pagtuunan ng pansin ang problema sa basura. During the previous administration, doon na sila na-identify nga area for the sanitary landfill and that per information, dili atong opisina, doon na po ilang i-allocate nga I think is around 30 million na intended no para sa construction sa mao nga sanitary landfill. Dito kini siya mahimutang sa Taguluan, naka-ready na unta. Kaya naabutan siya sa bagong administration, nagpahibalo no nagsulat officially sa atong buhatan nga dili sila incline nga ipadayon to siya kay dunay ilang pod nga mga rason. Naglabas na rin ng memorandum ang EMB sa Provincial Environment Management Unit para inspeksyonin ang 39 barangay ng Iligan para alamin ang sitwasyon sa mga ito. Inirekomenda rin ng DENR sa lokal na pamahalaan na bilisan ang pagbubuo ng sanitary landfill para sa permanenteng solusyon sa basura. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Umalis kagabi patungong Vatican si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para personal na dumalo sa libing ni Pope Francis. Sa kanyang pag-alis, 3 miyembro ng gabinete ang pansamantalang inatasang mga siwa sa operasyon ng pamahalaan. Narito ang report ni Angela Babad. Habang nasa Vatican si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos para sa libing ni Pope Francis, itinalaga ang 3 miyembro ng gabinete bilang caretaker ng bansa. Sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin, katuwang niya sina Justice Secretary Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III sa pagsiguro ng tuloy-tuloy na serbisyo ng gobyerno.
Kinumpirma rin ni Palace Press Officer Claire Castro na bumiyahe ang unang mag-asawa nitong Huwebes ng gabi. Muli namang hindi isinama si Vice President Sara Duterte sa pamumuno ng ehekutibo. Isang senaryo na unang nangyari noong biyahe ng Pangulo patungong Singapore noong 2024. Gaganapin ang funeral mass ni Pope Francis sa darating na Sabado, Abril 26 sa St. Peter's Square sa Vatican City. Nagdeklara na ng National Mourning si Pangulong Marcos mula April 23 hanggang sa araw ng libing bilang pakikiisa ng Pilipinas sa buong simbahang Katolika. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Kaarangkada, isa pong espesyal na misa ang idaraos bukas sa Tacloban. Hindi lang bilang paggunita, kundi bilang taus-pusong pasasalamat para sa isang leader ng simbahan na kahit sa gitna ng unos ay dumamay sa ating mga sugatang puso. Isang misa para sa Santo Papa, si Pope Francis, ang idaraos nga dyan sa Tacloban. May report si Kat Kahuko. Sa gitna ng trahedya, dumating siya. Sa gitna ng luha, nag-abot ng dasal. Noong 2015, bumisita si Pope Francis sa Tacloban, basang-basa sa ulan habang ang buong bayan ay basa rin ng pighati. Hindi niya inalintana ang bagyo. Sa halip, niyakap niya ang mga naulila, dinalaw ang mga nawalan, at pinalakas ang mga sugatan. Ang kanyang presensya, isang tahimik na yakap ng simbahan sa mga biktima ng Yolanda. Bilang paggunita at pasasalamat, isang misa ang idaraos bukas, April 26, sa Daniel Z. Romualdez Airport, ang parehong lugar na pinagdausan ng misa noong bumisita ang Santo Papa. Pangungunahan ito ni Archbishop John Dunang Palo kasama ang mga pari ng Archdiocese. Kahapon naman, sa Pope Francis Home for the Orphan and Elderly na pinondohan ng Vatican para sa Yolanda survivors, unang inialay ang mga panalangin para sa namayapang Santo Papa. Sa misa bukas, muling maririnig ang dasal ng pasasalamat mula sa Tacloban. Isang paalala, minsan nang bumisita ang Santo Papa, hindi lang bilang pinuno ng simbahan, kundi bilang ama na dumamay, tahimik pero totoo. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, matapos kumala sa senatorial slate ng Pangulo, Senator Amy Marcos, hinirita ni Vice President Sara Duterte na magpalit na rin ng apelyido. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kinontrata ng Chinese Embassy ang isang kumpanya sa Pilipinas para magpakalat ng fake news at mga naratibong pro-China ayon kay Senator Francis Tolentino. Narito ang report. Sa pagdinig ng Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones sa Senado, ipinakita ni Senator Francis Tolentino ang kontrata sa pagitan ng Chinese Embassy at Makati-based marketing firm na Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Sabi niya, trabaho ng Infinitus na maging keyboard warriors. Ipinakita ng senador ang ilang tseke na inisyu sa kumpanya mula sa isang account sa ilalim ng pangalang Embassy of the People's Republic of China. Na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayarang ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Ipinakita rin niya ang umano'y monthly report mula sa Infinitus na nagsasabing meron silang hindi bababa sa 330 Facebook at Twitter accounts na may higit 53,000 friends and followers. Inupahan umano ang mga troll para mag-post ng mga scripted messages na karamihan ay puupuri sa China. Lahat po ng lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China para atakihin ang maraming personalidad. Ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa.
Target din ito ang ilang personalidad tulad ni Surigao del Norte Congressman Ace Barbers na isa sa mga nangunguna sa investigasyon sa operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon pa kay Tolentino, inupahan din ng mga troll para magsagawa ng hate campaign laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsimula aniya ang pag-atake dahil sa pagtatanggol ng Maynila sa West Philippine Sea. Hinimok ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang Department of Justice na kasuhan ang mga opisyal at miyembro ng Board of Directors ng Infinitus Marketing Solutions, ang kumpanyang kinontrata umano ng China para isulong ang propaganda ng West Philippine Area. Ayon kay Rodriguez, dapat sampahan ng kasong treason at iba pang paglabag sa Revised Penal Code at National Security Act ang mga opisyal at direktor ng nasabing kumpanya. Dagdag pa ng mambabatas, dapat ding patawan ng parusa ng Department of Foreign Affairs ang mga diplomat at kawani ng Embahada ng China. Binalewala ng China ang ulat na nakikialam ito sa nalalapit na midterm elections sa Pilipinas. Sa regular press briefing, sinabi ni China Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun na sinusunod ng China ang prinsipyo na hindi manghimasok sa panloob na usapin ng ibang bansa. Nauna rito sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa pagdinig ng Senado na may indikasyon na nanghihimasok ang China sa nalalapit na halalan. Ayon kay Guo, taliwas sa pahayag ni Malaya, walang interes ang China na makialam sa halalan sa Pilipinas. Sa panahon ng trolls, fake news at kontrata raw mismo mula sa Chinese Embassy, hindi na lang influence ang pinag-uusapan kundi intervention. Kasama natin ngayon sa linya ng telepono ang political scientist at public affairs advisor na si Professor Robin Garcia, para himayin kung gaano kalalim ang implikasyon ng troll farm revelation na ito, hindi lang sa eleksyon, kundi sa mismong soberanya ng bansa. Magandang hapon po, Sir Robin. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat for having me. Sir, trolls na may dayuhang employer. Ibang usapan na po ito, hindi po ba? Propaganda pa ba rin ba ito? O pumapasok na po tayo? Sa larangan ng trolling, di ba? Yes. Yes. Oo. So, well, definitely, no. Pumapasok na tayo doon sa larangan ng trolling. And actually, I would say na that's part of propaganda na ginagawa ng China, not only in the Philippines, but in other countries. No? So, kaya nga yung lagi nating sinasabi sa mga pag tinatanong tayo about China, yung threat ng China is not just threat in the maritime domain. It's also a threat in the cognitive or democratic domain. Hello? Yes po. Yes, sir. Tuloy lang po. Yeah. So we have a threat. We're experiencing a threat in the cognitive and democratic domain as well, no? So nakikita natin 'yan ngayon dito sa reports nga na ni-reveal ni Senator Tolentino. Opo. Sir, actually pinag-uusapan namin kanina ni partner ninyo. Pinakita ni Senator Tolentino yung mga ebidensya at yung checking nga medyo masyadong obvious yung nakalagay na embassy. of China, Oo. no? Posible talaga kaya yan, sir? Tingin niyo po? Yeah, it's not surprising. It's not surprising. It's easier for China to achieve its goals, no, in dominating the region if they're able to elect pro-China candidates in the countries, no, that it wants to sort of influence, such as Taiwan, such as the Philippines, no. So your interest in China is really to dominate the region, and it can do that through military means or through controlling democracies. And if you want to control democracies, you need to control perceptions, and that's why I'm not surprised that China is doing this exactly in the Philippines. Okay, ang tanong po ngayon ng marami, sir, paano mo lalabanan ang troll army na may pondo ng Estado? That's a good question. We need to strengthen pro-Filipino education. You begin in schools, no? You make sure that they have enough fuel na ma-counter natin itong negative ideas na ito, na perceptions, no? And then obviously dapat yung government should also
release, mga statements and communications that are pro-Filipino, that educates individuals about the West Philippine Sea and about several, things that are being contentious ngayon with China. West Philippine Sea trade and other topics. Sir, ganito, alam ko may nabasa ako kanina, partner ninyo, na statement ng COMELEC. Sinabi nila hindi daw pwede panghimasukan ng China. Hindi ko alam kung ang sinasabi nila is hindi naman pwede kumbaga yung system nila is hindi pwedeng i-hack. Pero sabi ko nga hindi lang naman doon, Prof, pwedeng manghimasok ang China. Hindi naman necessarily i-hack nila yung system. Pero yun nga magba-backup sila, kung babackup pa nila yung mga kandidato through troll farms. Tama po ba? Yun yung ibig sabihin na nanghihimasok ang China sa elections po. Yes. That's completely incorrect. No, I completely reject that. Actually, China is already intervening in the domestic affairs. Yun yung sinasabi niya na China does not intervene in domestic affairs, but they are. No? Of course, sasabihin nila na hindi, pero sa totoo lang, they actually are intervening in our domestic affairs. And we've seen this in other places, di ba? They actually, although we don't have evidence, but there's some hypothesis that they're also funding pro-China candidates. No? And, that's why we can see that at play. Even in the business interest itong mga ibang kandidato, makikita mo trace po sa China din. So that's a direct intervention in domestic affairs of the Philippines. So I do not believe that statement from China. At bilang panghuling tanong na lang po, Professor, mula sa PR lens mo, kung ikaw ang advisor ng gobyerno, paano mo ipoposisyon ang narrative? Narrative about what? Sorry. Atong narrative po na ang China nga, di ba, nang hihimasok na dito sa ating election and supporting some candidates. Well, you definitely have to explain to the people na may conflict of interest tayo with China. It begins with that. Na parang we have a foreign power that we cannot automatically trust. That we actually need to distrust dahil magkaiba yung interest nating dalawa. No? Na itong bansa na to ay not necessarily have our best interest in mind. And, hindi yung ginagawa nila sa West Philippine Sea at South China Sea, hindi ginagawa yan ng kaibigan, no? Hindi sila magko-coerce sa West Philippine Sea kung kaibigan talaga sila. Kahit kini-claim nila yan, at least makipag-usap sa atin. Sometimes kinakausap natin pero tinutuloy-tuloy pa rin nila, 'di ba? Kaya nga nakakainis yung mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. And it's not only that. So nakita mo na China is lying in the West Philippine Sea. Hindi nila ina-acknowledge and ini-invento nila yung mga mapa nila. But at the same time, pinangakuan din tayo nitong investments dati. Wala din naman nangyari doon, no? So the point is, we need to explain to people na who keep on making excuses for China. Na baka naman okay yung China, mabigyan tayo ng trabaho. That's absolutely not true. But there's so much reason to believe that China cannot be trusted because we have a conflict of interest with China. China is a revivalist and ambitious country. No? Hindi yan, it's not, kahit sabihin nila peaceful development and peaceful rights, hindi yan, nakikita natin, yung dine-demonstrate nila, hindi totoo yan. No? So the government should be able to be very, very strong and assertive in saying this very clearly and very persuasively that China does not have the best interest of the Philippines. So that should be the PR actor. Okay. Maraming salamat po, Professor Robin Garcia. Salamat, sir. Thank you. Isang banat na may halong biro mula kay VP Sara Duterte ang agad umingay sa social media. At ang target, walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Sa campaign rally ni Isko Moreno sa Maynila, pabirong sinabi ni VP Sara kay Senator Amy Marcos na magpalit ka na ng apelyido. Tinanong pa niya si Marcos kung sigurado itong mananatili sa kanilang tambalan. Matatandaan kumalas si Senator Amy sa senatorial slate ng kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay pagpalit ka na po ng apelyido mo. Biro nga
Handa ba o may kurot sa pride? Sa isang campaign rally, pabirong sinabi ni Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos na magpalit ka na ng apelyido. Tawanan ng crowd pero marami ang napaisip. Kung ikaw ang sinabihan ng ganyan, matatawa ka ba o masasaktan? Ano ang masasabi ng masang Pinoy? Parang feeling ko napahiya ako na Nick. Yung apelyido po kasi hindi ganoon siya kadaling sabihin na palitan kasi yung apelyido nanggaling yan sa mga magulang natin. Matatawa ako. Bakit mo papapalitan yung apelyido ko? Natatakot ka ba sa apelyido ko? Mapapaya ako dahil kahit magkaiba kami ng partido ng kapatid ko, pinanggalingan ko pa rin yun. First of all, natawa ako kasi parang bakit yun yung joke? Parang for what context? Ba't pa need sabihin? Matatawa at mapapaya at the same time. In the first place, bakit kailangan mo sabihin yun? Like, ano ba? Gusto mo lang magpasikat? Matatawa po talaga ako kasi yung apelido natin, atin na talaga yan eh. Ba't hindi niya mas asikasuhin yung mga bagay na mas importante kaysa dun sa papalit ng apelido? Mainit pa sa kalsada ang birong binitiwan ni VP Sara Duterte kay Senator Amy Marcos. Magpalit ka na ng apelyido. Pero sa mundo ng politika, ang mga biro minsan mabigat, no? Ano nga ba ang epekto nito kay Amy Marcos? Paano maaapektuhan ang kanyang pangalan, ang kanyang kampanya at ang posibilidad niyang makabalik sa Senado? Kasama natin ngayon live ang political analyst na si Mr. Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald. Welcome back. Magandang gabi, Nina, Jack. Parang absent ka na nakaraan, Nina. Yes. Ano nga po alam niyo pa. Oo, Hindi diba? naman, ano lang yan. No, Holy Week naman po yan. Opo. Na-miss ka ni Sir. Oo nga Sir Ronald, itong joke na to, no? How will this affect yung apelyido ng Marcos? I mean, para mo sinabi, alisin mo na yung Marcos sa pangalan, no? Tingin ko hindi ito makakatulong kay Senator Amy dahil hindi lang naman ito patutsada sa kanyang kapatid. Banat ito sa kanyang angkan. No? Kaya tingin ko kung dahil hindi siya sumagot at siya ay baka natawa pa, ay medyo makakabawa sa kanya. Lalo na mismo sa kanyang mga kababayan sa Ilocos. No? Na pinapagalitan na nga siya dahil sa pagbanat sa kanyang kapatid publicly. Ito, hindi lang kapatid niya ang binanatan, yung kanyang apelyido. Sa bagay, hindi naman siya nakakagulat dahil nung isang taon, nung sinabi ni Vice President Sara na ipapahukay yung kanyang tatay ay tatapon sa West Philippine Sea, wala siyang sagot. Buti na lang, sumagot yung kanyang anak na gobernador at binanatan si Vice President Sara. Buti pa yung anak niya, may kaunting pride. No? Pero siya, na paborito daw nung kanyang tatay, hindi man lang siya nagpakita ng galit. Kaya baka at this point ay hindi na siya magagalit din. Baka namanhid na siya. Oo nga po, pero yun nga partner and sir, parang hindi lang pala sa partido pinaalis, pati sa buong angkan pinapaalis na. Iba yung dating Iba ang talaga. dating nun sa aming mga Ilocano. Kasi galing ako doon, nagtanong-tanong ako. Oo, di ba pinag-uusapan namin ni partner Ninya, naku, may natitira pa bang boto sa Ilocos kung sa mga nangyayari ngayon? Alam mo, nagtanong-tanong po ako doon. Nasaktan, maraming nasaktan sila. Mismo nga si Amy inamin na nakasalubong daw niya yung mga matatandang Ilocana at ang sabi sa kanya ay, ba't mo pinapanatan yung kapatid mo in public? No? Yung medyo taliwas sa ating kultura. Hindi naman na lahat ng magkakapatid ay magkakasundo. Pero usually, kung magbabanatan, not in public. Diba? Don't wash your dirty linen in public. So, medyo taliwas sa ating kultura. So, kumbaga parang this is already a gamble for her, no? Itong ginagawa niya, it's a big risk. Yes. Ang problema ay hindi naman siya tinanggap sa PDP laban. No? Ang in-endorse ni Digong at saka ng partido ni Digong ay si Gringo at saka si Ariel Querubin. So, silang dalawa ni Camille na in-endorse parehas ni Sara ay mukhang habang namamangka sa dalawang ilog ay nireject nung dalawang ilog. Hindi maganda para sa kanila yon. Naku, paano ba yun? Paano pa yan kung nireject ka na ng dalawang ilog, wala ka na mapupuntahan, ano? Sa sapa. Sa sapa. Pero yun nga, sir,
Sa ngayon, sa nakita nyo, after 1 week ng may nakita ba kayong nahahatak ba niyan ng kahit konti or wala pa rin naniniwala? Well, lalabas yung next survey early May. So, pwedeng yun Medyo batayan malapit na natin. Pero indicative, no? Ibig sabihin, from your vantage point, parang wala. No? Duda ako kung makakatulong ito sa kanya. Lalo na, papunta sa eleksyon, last 2 weeks, ang dominant na rito ay hindi na yung communication. Hindi na yung propaganda. Ang dominant na rito ay makinarya. No, yun na yung dominant dito. At saka to some extent, special operations. Ibig sabihin, yung mga nasa dulong 4 at yung labas na 4, yan yung magpupukpukan para dun sa last 1 or 2 seats. Doon na yung bakbakan dyan. Dahil meron kang mahigit 8 na naglalaban for 1 or 2 seats. Baka nga 1 seat lang 1 slot lang. Kaya medyo intense yan. Dyan pupunta yung special ops. At dyan mo na yung makikita itong mga endorsement ni Sara, endorsement ni Lenny, at kung sino-sino pang nag-endorse. Kayo ba may in-endorse na? Wala pa. Naku tayo pwedeng mag-endorse. Sir, opo. Kaya yan yung titindi within the next 2 weeks. Makinarya na yung labanan dito. Tapos na yung communication Nabanggit mo na yung brand mo, nabanggit mo na yung mensahe mo. Ngayon ay mapoprotektahan mo ba yung boto mo? Oo. Pero sir, no, yung ko lang, tinanong ko rin, naalala ko partner ni Tim, nagtanong din ako sa guest nito. Di ba ito may mga ini-endorse si VP Sara? Sinasabi nga, nagigain siya ng mga magiging kakampi niya pag dumating na yung impeachment trial. Kung sakali na manalo ito si Senator Amy Marcos at si Camille Villar, dapat ba sila mag-inhibit? Pag dapat nga hindi sila pumayag na i-endorse sila nung isang tao na impeach. No? Ibig sabihin, malinaw naman conflict of interest yan Kung hindi nila alam yan, wala silang karapatan para maging senador. Clearly, ikaw ay tumatakbo for the Senate. Clearly, kung manalo ka, ikaw yung magiging judge. At clearly, yung nag-endorse sa'yo, yun yung hahatulan mo. So, wala ka ba man lang sense of integrity na umiwas sa ganyang klaseng conflict of interest? Dahil clearly, that's a conflict of interest. Kaya medyo nakakahiya para sa kanila. Dahil lantaran nilang pinapakita sa tao na parang kulang sila sa integrity. At ito nga, sir, nung isang araw nasabi ni VP Sara na huwag daw iboto ang Tingog party list. Ano po ang inyong masasabi dito? Medyo na-weirdohan lang ako ron dahil tinatanong siya kung anong kanyang pakiramdam dito sa impeachment. Kung siya ay confident pa o hindi. At mabilisan niyang sinagot, hindi yung tanong. Tawag dyan ng bunso ko, changing the topic, toothpick. So binago niya yung kuwan. At ang binanatan niya ay yung Tingog party list dahil nga daw ito ay plano ni Speaker Martin na dagdagan yung kanyang nag-iisang seat sa Leyte. No? Dahil isa lang yung distrito, isa lang yung seat, para madagdagan daw, ay nagtayo siya ng party list. No? Marami yung gumagawa nito. Pero parang hindi lang maganda na si Sara yung aatake dahil yan din yung ginawa niya sa Davao. Siguro kung ako ang aatake, baka okay lang. Dahil wala naman akong distrito at wala naman akong ganyang klaseng agenda. Pero si Sara kasi, meron silang dati 3 distrito at dinagdagan pa nila sa pagtatayo ng party list. Kaya parang medyo mali. No? At pinag-uusapan natin kasi kanina, conflict of interest. Ikalawa, noong 2019 at 2022, kinampanya niya yung Tingog. Siya yung nagkampanya niyan sa Davao at saka sa Mindanao. May suot pa siyang t-shirt. So, anong anyari? No? Kaya siguro baka kung iba yung magsasabi niyan, baka mas epektibo. Pero kung si Vice President ang magsasabi niyan, babalik sa kanya, babanda sa kanya. Kaya kinakailangan siguro mas circumspect siya. Baka hindi siya masyado nakapagnilay nito nakaraang Holy Week. Partner niya and sir, no, ayun ko kung narinig niyo, misi pang patutsada kagabi si VP Sara. Sinabi niya, papalitan na daw niya yung seal ng presidential seal na hindi na yung vice president seal. Anong tingin niyo, ano basa niyo dito? Konting parinig na ba to sa 2028 or talagang palabiro lang talaga ang ating vice president? Inamin na niya last year, natatakbo siya sa 2028. Kaya hindi na nakakagulat yon. No? Ayun lang, baka masyado siyang presumptuous dahil una, kasama siya sa ICC. No? Ikalawa, meron siyang impeachment case. At ikatlo, meron siyang mga criminal cases na posibleng madagdagan.
Dahil wala pang pinafile sa kanya na plunder in relation sa confidential at saka intelligence fund. Na hindi ako magugulat kung ifa-file yan this year. So, wag mo na siyang ganun kasigurado. Dahil, don't count your Eggs before they are hatched. Oo. Sir, paano po yung mga nagsasabi naman na sana ay hindi na muna na-impeach si VP Sara, sana hindi na muna tinatry sa ICC or hinuli at kinulong sa ICC ang dating Pangulong Duterte dahil po sa mga pangyayaring ito, parang wrong timing daw po ang lahat. So, despite ito pong mga pinag-uusapan natin, na may mga history pa tayo ng mga ginagawa nila in the past, pero ang survey naman, nakikita po natin ay tumaas pa. Number 1 ngayon si Bongo. Well, una, hindi mo masasabihan yung ICC kung anong gagawin nila. Medyo mahigit 140 countries ang miyembro niyan. At halimbawa, yung mga hukom dito ay galing sa iba't ibang bansa. No? Walang makakapagsabi sa, oy, delay nyo naman. Oy, tsaka na. Oy, tanggalin mo ito isama mo. Walang ganon. No? Kaya nga nung inaatake nila yung gobyerno na sila ang nag-facilitate nito, hindi totoo yun dahil 2016 pa yan Nagsimula. Panahon pa ni Digong Kaya nga umalis si Digong sa ICC dahil kinasuhan siya. So, walang kinalaman yung kasalukuyang gobyerno dyan. Baka si Sally Trillanes meron, baka si Laila de Lima meron, kahit nakakulong siya noon. So, yun yung una. Hindi mo pwedeng pagsabihan ng ICC tungkol sa timeline. No? Yung crimes against humanity kasi ay very serious. Hindi yan nakakapaghintay. No, yan yung problema dyan. Kaya ito ay pwedeng pansamantala lang naman na siguro labanan ng narrative, labanan ng messaging, medyo lumalamang yung mga Duterte, kaya nako-consolidate nila yung kanilang base. Pero hindi ito surge. Kino-consolidate lang nila yung base nila na dati ay hindi naman lumilipat sa kanilang mga kandidato. Ngayon lumilipat na. Pero nakaagaw ba sila sa undecided? Nakaagaw ba sila sa BBM base? Nakaagaw ba sila sa pink base? Tingin ko hindi. No? Tingin ko hindi. Kaya hindi siya surge. Ang tawag dyan, consolidation tsaka tightening. Kaya duda ako kung yung kanilang mga kandidato ay makakapasok doon sa 12. Posible si Bongo at saka si Bato, pero hanggang doon na lang. No? Malamang. No? Dahil sinasabi ko nga kanina, 8 mahigit yung nagtatalo for the last seat. Medyo masikip yan. Okay. Second to the last. Yeah, Second to the last. Kung tumakbo kayang presidente ngayon si Sara Duterte, mananalo ba siya? Well, depende kung sino kalaban. No? Halimbawa, yung isang malakas na kandidato na posible at this point ay si Raffy Tulfo. So, tingin ko ay baka match naman yung laban. Pero hypothetical yan dahil ang election kasi sa 2028 pa At alam mo naman, in 1 month ang dami nangyayari. In 3 years pa. No? Kaya battle royale yan. At sa ating political situation, usually yung nagpaplano na maaga ay hindi umaabot sa home stretch. Tawag doon, kabayong kapos. No? Usually, ang mga nananalo, yung biglang sumusulpot na lang. No? Halimbawa, si Miriam Defensor, from out of nowhere, naging number 2. Sabi nga nung iba, number 1, nadaya lang. From out of nowhere, ay halimbawa, sumulpot si Pinoy. President Duterte Si Pinoy. also. Si Duterte. Yes. So, marami sa mga nagpaplano, katulad ni Mitra, De Venecia, Manny Villar, etc. Hindi nagsaksi. Hindi nagsasucceed. Yung sinasabi rin nila na pag ikaw ay number 1 sa Senado, ikaw ay malakas na kandidato for the presidency, hindi rin totoo yun. Lahat na nag-number 1, talo So yung mga ganyang klaseng mga pananaw ay tingin ko ay doesn't hold water. Okay. Sir, balik na lang natin sa original na topic yung kanina. No? Balik na. Kaya si Senator Amy. Parang bumabawi kayo dahil sa 3 minutes ko last time. Hindi, sir, yung Sabi ko sa'yo, mag-co-host ka na lang, sir. Bigyan natin na every Friday. No? Diba? Maging permanent ka na dito, sir. Sir, yun, kunyari ikaw si Senator Amy Marcos, palit apelido o palit alyado? Ano tingin nyo po ang good move ngayon? Tingin ko ang kailangan niyang palitan ay character, personalidad. Dahil yun yung kailangan niyang ayusin dito. Kahit ano apelido niya, kung ganyan ang kanyang personalidad, tingin ko matatalo siya. So, sabi nga nung paborito kong philosopher, si Heraclitus, character is destiny. So, yun ang ayusin mo. Kung may plano kang
magsilbi sa bansa. Oo nga, sir. Naku, maraming salamat, sir, Mr. Ronald Llamas, sa politikang may halakhakan at hindi lang biro at nakakatuwa, lalo na kung pangalan na ang pinag-uusapan. Sir, maraming salamat po sa pagpasyal ulit dito sa aming studio, Salamat sir. din. Mabuhay po Anytime. kayo, sir. Salamat, Thank you, sir. sir. Sa aming pagbabalik sa kasagsagan ng matinding init, ilang lugar sa Metro Manila, Rizal, walang tubig. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa huling linggo ng Abril. 80 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 40 centavos hanggang piso sa diesel at 50 hanggang 70 centavos naman sa kerosene. Sinasabing ang pagbaba ng inventaryo ng krudo sa Estados Unidos at panibagong sanctions sa Iran ang dahilan ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Mga karangkada, mag-imbak na ng tubig. Apektado ng emergency repairs ang supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila at Rizal simula April 24 hanggang April 30 ayon sa Manila Water. Kabilang sa mga maapektuhan ang mga barangay sa Quezon City, Makati, Pasig, Taguig at ilang bayan sa Rizal gaya ng Antipolo, Cainta, Taytay, San Mateo, Binangonan at Angono. Magsisimula ang water interruption tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Paalala ng Manila Water, mag-imbak na ng sapat na tubig para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan habang isinasagawa ang maintenance work. Literal na mainit na balita mga karangkada. Ngayong Biyernes, April 25, asahan ng matinding init sa maraming bahagi ng bansa. Matinding init na pwedeng maging delikado sa kalusugan. Ayon sa Pag-asa, 26 na lugar ang posibleng makaranas ng heat index na nasa danger level mula 42 hanggang 45 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, kapag umabot na sa ganitong antas ang heat index, delikado na ito sa kalusugan. Maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke lalo na sa mga bata, matatanda at may mga iniindang sakit. Kaya mga kaarangkada, magdoble ingat at pairalin ang diskarte ngayong tag-init. Sa aming pagbabalik, marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kaarangkada, aminado po ba kayo? Kung may mga araw talagang wala kang gana, walang ganap at oo, sobrang boring. Pero wag bibigay sa boredom dahil may mga Kim Posible hacks na ready nang saluhin ang kabagutan mo. Here's our FMR DJ Kim Churva para sa araw na gusto mong i-fast forward. Wala ka na bang magawa? At tapos mo nang panoorin na sarang Mian at kung ano-ano pang imnida? Well, I got you mga kaarangkada. Dahil kung wala ka nang maisip, ako na ang mag-iisip para sa'yo. Eto na ang Kim Posible Tips. Let's go! TikTok therapy? Oo, legit yan. Kahit 1 hour lang, matatawa ka. May matututunan ka pa. O diba? Mula sayaw hanggang hugot. Andyan na lahat. Gusto mo, magsama ka pa ng makaka-TikTok mo para full pack. Gumawa ka ng boredom box. Sulat mo lahat ng pwedeng gawin kahit random. Drawing, magluto, mangulit ng kasama. Pick one, G ka na agad. Ganon. Try mo din kasing gumalaw minsan para na-exercise yung body mo. Lakad-lakad ka lang habang nakikinig ng podcast. Kahit kwento ng ibang tao, may matututunan ka. Sawa ka na bang mambulabog ng iba? Aba, matuto ka naman no? Kahit 15 minutes a day, carry na yan. Mag-cartwheel ka, mag-split ka, make-up, editing. Malay mo, yan ang susi sa future career mo. Go for the go. Pag
naboard ka, linis mode naman. Malay mo, matagpuan mo pang nawawala mong self-worth. At least, may nagawa ka na, iwas bunganga pa ng Mother Earth. Ganon. Baka maboard ka pa niyan, ha? Kung ako sa'yo, gagamitin ko na rin itong mga hacks na to para maraming ganaps. At kung may naiisip ka naman, share mo na yan. Muli, ako si DJ Kim Chorba, umaarangkada sa pagbabalita. Depensa ang puhunan at sulit ang sakripisyo. Ang batang bituin ng Cleveland Cavaliers hindi lang scorer kundi wall din sa depensa. Kilalanin natin ang bagong Defensive Player of the Year sa NBA. Narito ang report. When Evan picks up that ball, what are they going to do? Mobley with the rejection. The Bucks bench through Trent to the basket. Itinanghal na Defensive Player of the Year ng National Basketball Association ang Cleveland Cavaliers big man na si Evan Mobley. Sa kanyang ika-4 na season, binulaga ni Mobley ang liga sa kanyang depensa, averaging 1.59 blocks per game, kasama pa ang 9.3 rebounds at halos isang steal kada laro. Sa botohan ng 100 panelists, humakot si Mobley ng 35 first place votes at 285 total points. Tinalo niya sila Dyson Daniels ng Atlanta Hawks at Draymond Green ng Golden State Warriors. Bilang bahagi ng Cavs, tumulong si Mobley para maabot ang 64-18 win-loss record, pinakamaganda sa buong East. Runs and drives, erased by Mobley. Kinaaaliwan ng netizens ang throwback video ni na Incognito stars Ian Veneracion at Richard Gutierrez mula sa isang pelikula na pinagsamahan nila noong 1980s. Narito ang report or ang viral report ni FM Radio Manila DJ Mama Mia. Hello mga kaarangkada! Ready na ba kayo sa nostalgia feels? Ako si FM Radio Manila DJ Mama Mia, and this next story will hit you back sa iyong childhood. Sabi hindi nga pwede ang gusto mo, tigas naman ang ulo mo eh. Bakit hindi pwede? Ang kulit mo na, sabi hindi pwede. Bakit ka pumayag? Ang eksenang yan, galing sa 1988 film na 1-2 Bato, 3-4 Bapor, na pinagkatuwaan namang i-recreate ng dalawa. Sinabing hindi nga pwede yung gusto mo. Bakit hindi pwede? Ang kulit mo, basta hindi nga pwede. Taking on their characters bilang sina Kontraktor at JB. Sabi hindi nga pwede. Ang nakakaaliw na video, isa ring patunay sa enduring career ni na Ian at Richard bilang mga aktor. Duwag ka. Uy, hindi ako duwag ha. Kung hindi ka duwag, tanggalin mo ko. At yan ang kwentong showbiz sa Pampagood Vibes ngayong araw. Muli ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Balik sa inyo mga kaarangkada! Partner ninyo, napanood mo yung Nung bata ako? Oo. Yes, napanood ko yan. Kambal Pero, kambal to ko. Di ba may kapangyarihan si Richard at si Raymond? Ang cute-cute naman ni Richard. Parang sarap, Noong time na yun, basta alam ko may power sila doon. Di ko nga alam ko sa sinihan ko or sa Betamax ko siya pinanood. Betamax, yes. Yes, That's the word of the day. Betamax, at in-expose ko ang sarili ko. Pero yun nga, alam ko may kapangyarihan. Maraming pelikula yan yung kambal na yan na Yeah. Yung, di ba, nasundan pa yan may, yung Once Upon a Time, that's si Comedy King, yung parang tikbalang si Dolby. Nandun din yun eh. Alam ko nandun. Kung di ako nagkamali, nandun yung magkapatid. Kambal Tuko daw yan. Kambal Tuko nga yung ay pinagano, pero alam ko may mga ibang movies pa sila. Pero yung pinagkuhanan nun is yung Kambal Tuko mismo. Mag-incognito ka na lang. Bagay ka doon. Oo, di ba? At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.